Juan Kabanatang 5, talatang 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako tumatanggap ng kalwalhatian mula sa mga tao. Datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa ng kalwalhatian at hindi ninyo pinaghahanap ang kalwalhatiang nanggagaling sa tanging Diyos. Huwag ninyong isiping ako ang sa inyo'y magsusumbong sa Ama. May isang magsusumbong sa inyo. Sa makatuwid bagay si Moises, yaong pinaglagakan ninyo ng inyong pag-asa. Sapagkat kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin, sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Ngunit kung hindi kayo nagsisisampalataya sa kanyang mga sulat, ay paano magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? Pagpalain po nawa ng Diyos ang pagkabasa at the same time at ang pagkakarinig ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo mga minamahal. Itutuloy na po natin ang atin pong serye ng pag-aaral sa aklat po ng Juan at tayo po ay nasa bahagi na ng ating mga talatang binasa sa Juan 5:39 hanggang 47. At ito po ay nasa dulong bahagi na po. I hope ito na yung last na parte ng ating pong pag-aaral tungkol sa mga saksi ng ating Panginoong Jesus. Isa po sa problema ng maraming nagbabasa ng Biblia ngayon ay ang madalas po nami-miss ang punto o yung pinaka-mensahe ng banal na kasulatan. Alam niyo po ba yon mga kapatid? Maraming nagbabasa ng Bible po ngayon, nami-miss po yung point. Hindi po nila nakukuha yung pinakagustong ipahiwatig at ipaliwanag ng banal na kasulatan. Marami pong nagbabasa ng Bible ngayon na tinatanaw po ito na para bagang isang textbook sa subject na GMRC. Naabutan niyo pa po ba yung GMRC? Good Morals and Right Conduct. Na para bagang ang Bible ay naglalaman po ng mga pagtuturo kung paano po ba tayo magiging mabuting tao. Bagamat totoo po na ang Bible ay naglalaman ng mga ganoong pagtuturo, totoo naman na ang Bible, tinuturuan po tayo dito kung paano tayo maging mabuting tao, pero mga kapatid, hindi po yun ang pinakapunto ng Bible, hindi po yun ang pinaka-point, hindi po yun ang pinaka-sentro o nilalaman ng banal na kasulatan. Ang Bible ay hindi lamang po isang aklat na nagtuturo sa atin ng good morals o yung pagiging mabuting tao. Meron din po nagbabasa ng Bible na nag-aakala na ito po ay nagbibigay ng tips para maging successful sa buhay. Kaya lahat po lang makitang talata sa Bible, kaya po nilang gamitin para po magkamal ng marami pang salapi at umasenso sa buhay. Na para bagang ang Bible ay nagbibigay ng mga guidelines paano po tayo magiging mayaman at paano po tayo magiging malusog, paano po tayo magkakaroon ng magandang love life, and so on and so forth. Bagamat totoo po na ang Bible ay naglalaman ng mga prinsipyo upang ang isang tao ay maging matagumpay sa buhay, hindi po yun ang pinaka-point, hindi po yun ang pinaka-punto ng Biblia. Ang Bible po ay hindi textbook para tayo ay yumaman at maging successful sa buhay, at least sa definition ng sanlibutan. May mga tao naman po na binabasa ang Bible na para bagang isang aklat ng attorney na naglalaman ng mga batas o mga utos. Na tinitingnan ito ng marami na para bagang ang aklat na nagsasabi ng dapat at hindi dapat gawin upang sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagamat totoo po, ang Bible ay naglalaman ng mga batas at mga utos mula sa Diyos, pero it's more than that. Ang Biblia po ay hindi lamang po naglalaman ng mga aklat ng kautusan.
Sa sermon po na ito, mga minamahal, I want to argue that the Bible is all about Jesus Christ. Yung 66 books ng aklat ng Biblia, mula Genesis hanggang Pahayag, mula Genesis hanggang Revelation, ay pumapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo at sa Kanyang ginagawa o gagawing pagliligtas. Ito po ay hindi lamang aklat ng moral values, ito po ay hindi lamang aklat ng mga tips how to be successful in life, o hindi lamang po ito mga kautusan. It's about person. At yung person po na iyon ay nagngangalang Jesus Christ. Ganyan po yung makikita natin pinupunto ng mga talata pong ating pinag-aaralan ngayon. Ito po ay, kung maalala ninyo, ay continuation o pagpapatuloy ng paglalatag ng ating Panginoong Hesukristo ng kanyang mga witnesses, ng kanyang mga saksi na nagpapatunay na kung sino talaga siya. Kagaya ng kanyang claim sa mga naunang talata na siya po ay Diyos. At naglatag po siya ng maraming mga witnesses. Nandiyan po si John the Baptist, nandiyan po ang kanyang mga miracles na kanyang ginawa, nandiyan po mismo ang Diyos Ama, kagaya ng ating pinag-aralan. At sa talata pong pinag-aaralan natin ngayon, makikita natin yung pinakamatibay na pahayag sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. Walang iba kundi ang banal na kasulatan. Kanina po mga minamahal, sa mga hindi nakaabot sa Sunday School, pinag-aaralan po namin sa Sunday School yung Sola Scriptura. At ang isa po sa aspeto ng Sola Scriptura o sa salitang Ingles ay Scripture alone, Biblia lamang, na kinikilala po natin bilang mga mananampalataya na ang Biblia lamang ang may pinakamataas na otoridad para sa ating paniniwala at sa ating pamumuhay. So dito po mga minamahal, ginamit po ng ating Panginoong Jesucristo ang Biblia, or during this time ang Old Testament, kasi hindi pa tapos ang New Testament, bilang patunay sa kanyang pagkakakilanlan na siya ay tunay na Diyos. Unfortunately, kahit ito po ay malinaw na pinakapunto ng banal na kasulatan, hindi pa rin po ito pinapaniwalaan ng mga Hudyo na umuusig sa ating Panginoong Hesukristo, gaya po ng makikita nyo sa mga talatang ating pag-aaralan ngayon. Hinati ko lang po mga kapatid ang mga talatang ating pag-aaralan ngayon sa tatlong bahagi. Yung una po ay yung patutuo ng Biblia tungkol kay Jesus. Makikita nyo po yan sa verse 39, yung patutuo ng Biblia tungkol kay Jesus. Pangalawa, ang kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo in verses 40 to 44, at ang panghuli, ang hatol sa kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ang hatol sa kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo in verses 45 to 47. Tatlong punto lang po mga minamahal, pero dalangin ko po na as we go through this passage, mas paniwalaan po natin kung sino talaga ang ating Panginoong Jesucristo, at matutunan po natin kung ano po yung karapat dapat nating maging tugon. Ano po yung karapat dapat nating maging response sa truth na itinuturo ng banal na kasulatan tungkol po sa ating tagapagligtas. So unang punto po na gusto ko pong ipaliwanag sa inyo ay yung patutuo ng Biblia tungkol kay Jesus. Ang patutuo ng Biblia tungkol kay Jesus. Pansinin niyo po yung banggit in verse 39. Ang sabi ho doon, ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita. Ang kausap po niya dito, yung mga pinuno ng mga Hudyo na umuusig sa kanya, di po ba? Dahil siya po ay nagpagaling sa araw mismo ng Sabat, kung saan bawal magtrabaho ayon sa kanilang batas. Ang sabi po sa verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Sa una pong basa mga kapatid, tila nag-uutos dito ang Panginoong Jesus, saliksikin ninyo, di ba? Tila pa utos yung mga katagang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus. Pero marami pong Bible scholars sa ating pong pag-aaralan na ito po ay nasa indicative mood at hindi po nasa imperative mood. Ibig sabihin po mga kapatid, yung salita pong saliksikin ninyo ang mga kasulatan na isa lamang pong deklarasyon na ginagawa po ng ating Panginoon sa mga Hudyo o ginagawa ng mga Hudyo ng panahon po ito, at hindi po isang utos mula sa ating Panginoong Jesucristo.
Kung titingnan niyo po yung ibang salin ng banal na kasulatan, halimbawa sa salin ng ang salita ng Diyos na Biblia, ganito po niya silalin yung talata, yung unang bahagi ng talatang ito. Ang sabi, and I quote, sinasaliksik nyo ang kasulatan. Mga kapatid, I think ito po yung better na translation ng talata pong ito. Hindi siya nag-uutos na saliksikin ninyo, kundi ginagawa na talaga yun ng mga Hudyo. Sinasaliksik nyo ang kasulatan. Sa makatuwid, dinideklara po dito ng ating Panginoong Hesus na yung mga Hudyo po na umuusig sa Kanya ay palabasa po pala ng Bible, particularly ng Old Testament. Dahil nasa proseso pa po ang bagong tipan ng panahon pong ito. In fact, hindi lang sila nagbabasa, kundi sila po ay masigasig na mag-aaral ng banal na kasulatan. Yung salita po diyang sinasaliksik, sa original po na salin dito sa Griego, ay may ibig sabihin po na masigasig na pinag-aaralan, masigasig na sinasaliksik, masipag, pinagtsatsagaan na binubulay-bulay. Meaning, mga minamahal, ito pong mga Hudyo na umuusig sa Panginoong Hesus ay hindi lamang po paminsan-minsan nagbabasa ng banal na kasulatan. Hindi lang nila basta-basta ito binabasa, kamukha ng minsan ginagawa natin kapag nagmamadali na tayo. Halimbawa, papasok na tayo sa trabaho o magagayak na ng mga anak natin na papasok sa eskwela. Masabi na lang natin na nakapagbasa tayo ng Bible, di ba? Pero hindi na naman natin masyadong binula. Hindi po ganoon yung ugali ng mga Hudyo ito. Ito po ay kanilang pinag-aaralan ng husto, araw at gabi. Pwede po nating sabihin, mga kapatid, na sila po ay mga scholar ng Biblia sapagkat ginugugol po nila ang marami nilang oras upang busisiin at pag-aralan mabuti ang bawat detalye ng banal na kasulatan. Nung pinag-aaralan ko nga ito, mga kapatid, maaaring mas masipag pa nga po ang mga Hudyong ito, nakausap ng Panginoong Hesus, kaysa sa mga maraming mananampalataya ngayon na halos tuwing linggo na lang magbukulat ng Biblia. Meron po ba ditong ganon? Bato-bato sa langit, ang tamaan, buti nga. Hindi po, nagpapaalala po ang Panginoon sa ating lahat. Hindi po ba? Ito ngang mga hindi mananampalatayang ito, ganun mag-aral ng Biblia, how much more dapat tayo, mga minamahal? Hindi lang po dapat tuwing linggo ang pag-aaral ng Biblia. Hindi lamang po tuwing mga ngaral ng pastor, kundi ito po'y kaya ng pagkain araw-araw po nating pinagbubulayan sa ating pong buhay. So ganito po yung ugali. Pagdating po sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ng mga Hudyo itong kausap ng ating Panginoong Hesus. Pero ano po ba yung motivation nila? Bakit po sila ganun kasagasig? Bakit po sila ganun kasipag mag-aral ng Biblia? Ito po ayon po sa talatang ating pinag-aaralan ay sapagkat inaakala po nila na mentras marami silang alam sa Biblia, mas makasusunod sila sa mga utos ng Diyos at masisecure nila ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang sariling effort. Sabi ulit sa verse 39, balikan natin, saliksikin ninyo, or better to be translated as, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan, namely the Old Testament Scriptures, sapagkat, ayan po, iniisip ninyo na sa mga yaon, mayroon kayong buhay na walang hanggan. Yan po yung kanilang motivation. But unfortunately, na-miss po nila yung pinaka-point at sentro ng banal na kasulatan, maging ang lumang tipan. Masyado po silang nag-focus sa maliliit na detalye, ngunit namintis po nila yung kung sino ba talaga ang pinatutungkulan ng Biblia. Ano po ba ang pangunahing mensahe ng Biblia? Ang sabi po mismo mula sa bibig ng ating Panginoong Hesus, ang Biblia po, ito'y siyang nagpapatotoo, sabi ng Panginoong Hesus, tungkol sa akin. Sino po ang pinakasentro ng Biblia? Ano po ang pinaka-pinuputo ng Biblia? Ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng Biblia, ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Nabasa po natin dito na ang pinaka-point pala at sentro ng buong banal na kasulatan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Ganyan din po yung mababasa natin sa pahayag ng ating Panginoong Hesus nung siya po nagturo sa kanya pong dalawang mga alagad na sila po ay, habang sila po ay naglalakad sa
patungong Emmaus, in Luke chapter 24 verse 27, ang sabi ng Panginoong Hesus doon, at nagmula kay Moises at mga propeta. By the way, pag sinabing Moises and the prophets, ito po'y pumapatungkol sa buong Old Testament. Ito po ay way ng mga Hudyo to summarize the Old Testament, dahil ito pa lang yung Bible na available during this time. Sabi ng Panginoong Hesus, nagmula kay Moises at sa mga propeta or the Old Testament, ay pinapaaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kalahat ng mga kasulatan, o yung tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. So nakita niyo po dito mga kapatid, na yung buong Old Testament po, Moses and the prophets, ay tungkol daw po sa kanya sa lahat ng kasulatan. And then pagtalon po ninyo sa same chapter 24 verse 44, ganito po ang sabi ng Panginoon, Luke 24:44, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. So ito po ay way ng mga Hudyo, to summarize the entire Old Testament. At ang sabi ng Panginoong Hesus, yung sinulat ni Moises, ng prophets, at ng mga awit, yung buong Old Testament, sabi ni Jesus, pumapatungkol sa akin. Dito po, mga minamahal, sinasabi ng Panginoong Hesus na ang buong Biblia, particularly ang Old Testament noong time na ito, ay tungkol kay Jesus Christ. Ito po ay naisulat upang ihayag kung sino siya at asahan ng kanyang pagpaparito sa lupa para po sa ating kaligtasan. Kung babasahin niyo po ang pangangaral po ng mga alagad, halimbawa sa book ng Acts, sa aklat ng mga gawa, lahat po ng kanilang pangangaral ay nakabatay po sa lumang tipan. At yung kanilang pangangaral po ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Gayon din po ang mga sulat ng mga apostol sa bagong tipan. Ilang beses pong sinitas ang mga talata sa lumang tipan para lamang po ipaliwanag kung sino ang ating Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, ang pinaka-point ng buong Biblia ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang kanyang gagawing pagliligtas. Nare-realize niyo po ba yun mga kapatid? Especially when you are reading the Old Testament. Siyempre sa New Testament, obvious, it's all about Christ. Pero sinasabi dito ni Jesus, even the Old Testament, it testifies about me. Even ang lumang tipan, ito ay tungkol sa akin. As early as Genesis chapter 3 verse 15, nung pinangako ng ating Panginoong Diyos, matapos magkasala ni Eva at ni Adan, na mula sa binhi ni Eva, ipapanganak ang isang binhi na dudurog sa ulo ng ahas, na dyablo. Alam niyo po ba kung sino yon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Doon pong hinatulan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng isang malawakang pagbaha, kung saan laksa-laksang tao ang mga namatay at ilang tao lamang ang nabuhay na pamilya ni Noe. Na nagsisakay sa arko. Alam niyo po ba ang sinisimbolo ng arko na yon? Ang sinisimbolo ng arko na yon ay ang ating Panginoong Hesus. Lahat ng naniwala sa pangangaral ni Noah ay sumakay sa barkong ito at hindi sila nakasama sa hatol ng Diyos. Yung pangako kay Abraham na sa pamamagitan ng binhi ni Abraham, pagpapalain ng lahat ng mga bansa, yun po ay pumapatungkol sa ating Panginoong Hesus. Mula sa lahi ni Abraham, lumabas ang ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya na pagpala ang iba't ibang lahi ng mga tao na sasampalataya sa Kanya. Sila ay inaring ganap, sila ay pinawalang sala dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Yung pagsagip po sa mga Israelita mula sa kanilang pagkabihag sa Ehipto, nare-realize niyo po ba yon? Na it points to our Lord Jesus Christ sa gagawin na mas higit pang pagpapalaya at pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, hindi lamang po sa pagkabihag ng mga Israelita sa pamamagitan ng mga Ehipsyo, kundi yung pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at pagpapalaya ng ating Panginoong Hesukristo sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Yung mga kautusan sa Exodo, Levitico at Deuteronomio
lahat po iyon ay pumapatungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Ang templo ay tungkol sa ating Panginoon Jesucristo, na siya po ang ating templo. Ang mga hayop na inaalay na panglinis sa ating kasalanan ay pumapatungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Ang lahat ng nakasulat sa mga aklat na ito ay tungkol sa ating Panginoon Jesucristo. Yung templo, yung pari, yung mga alay, maging ang mismong Israel ay pumapatungkol sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Ang mga hari, napansin niyo po, pag nagbasa kayo ng Old Testament, maraming mga haring binanggit sa Old Testament na pawang nangabigo at pawang nangatigil ang kanilang paghahari. It points sa ating Panginoon Jesucristo na mayroong darating na isang hari na hindi mawawala ang kanyang pagkahari at kailanman hindi siya mabibigo. Yun po yung hari na bababa mula sa lipi ni David, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang mga propeta, ang mga awit, sila po ay nagpopropesiya, sila po ay nagsisiawit ng mga awit tungkol sa ating Panginoong Jesucristo pagdating po niya sa bagong tipan. Mga kapatid, ilan lamang po ito sa mga napakaraming halimbawa sa buong lumang tipan, and for that matter sa buong Biblia, na ang Biblia po ay tungkol sa ating Panginoong Jesucristo at sa kanyang gagawing paglililigtas. Hindi po ito isang libro na magtuturo lamang sa atin ng moral values or kung paano magiging successful sa buhay. Ito po ay isang libro na magtuturo sa atin kung sino si Jesus at kung ano ang gagawin po niyang pagliligtas. Mga minamahal, gusto ko pong maidiin sa inyo na ang buong Biblia, ang pinakatema po niyan ay ang ating Panginoon Jesucristo at ang kanyang gagawing pagliligtas. Bagay na namiss po ng mga Hudyo sa kanilang pagbabasa ng Biblia. At bagay na namimiss po ng marami pa rin sa atin hanggang sa panahon natin ngayon. Nare-realize niyo po ba yun every time nagbabasa kayo ng Bible? It's all about Christ. Hindi yan tungkol sa akin. It's primarily about Christ. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Alam niyo po yung istorya ni David at Goliath? Di ba? Wala naman siguro dito madalas nagbabasa ng Bible, hindi kilala si David. At si Goliath, di ba? Si David, maliit na tao, tinalo niya si Goliath na higante, kasi walang malakas ang loob na Israelita na lumaban kay Goliath. No, si Goliath, inaasar niya yung mga Israelita. Mas ang matapang diyan, Kapag natalo niyo ako, sige, alipin niyo na kami. Binawalang-ya niya ang Diyos. Sabi ni David, sa salitang kalye, sino tong supot na to? Kasi ganun lang tawag nila sa mga di ba yung mga Hudyo, tuli. Sa yung mga Hintil, hindi nagpapatuli yun eh. Sino tong supot na to na winawalang-ya ang kataas-taasang Diyos? Siya lumaban kay ang dala lang niya, tirador. Di ba? Sling. Di ba yung istorya? Sabi ng marami nag-i-interpret ng Bible, si David, ikaw yun. Yung Goliath, yan yung malalaki mo, malahigante problema sa buhay. Kaya mo yang lagpasan, kaya mo yang talunin. Sabi ng maraming quote-and-quote mga ngaral ng Biblia. Pero nasan si Kristo doon? Kung pag-aaralan natin mabuti, ang punto noon, hindi ikaw na kaya mong i-conquer ang iyong problema. Alam mo yung lugar mo kung nasaan ka doon sa istorya na yon. Ikaw yung Israelita na takot sa gilid. Paano kaya kami? Napakalaki nitong higante na ito. Paano namin ito matatalo? Tayo yon. Yung David doon, si Kristo, na siya ang gagapi sa pinakamalaki nating problema, ang kasalanan, na wala tayong magawa para matalo. Nakita niyo po ba na yun yung punto noon? Pero maraming nagbabasa ng Bible na hindi po gayon ang intindi. In Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare, not evil, to give you a future and a hope. Tingnan nyo, sabi ng Bible, yayaman ako. Kasi sabi ng Jeremiah 29:11, hello mga kapatid, it's not about you. Ito po ay pangako ng Diyos sa mga Israelita na nabihag ng Babylonia, ng bansang Babylonia, according sa chapter 29 verse 1. At pinangako niya na ililigtas sila ng mga
ng ating Panginoon Diyos after 70 years. Kung titingnan nyo lang, tataas nyo lang yung basa sa verse 10. Ano? At ito'y pumapatungkol, mga minamahal, sa mas malaki pang pagpaligtas ng ating Panginoong Hesus sa mga taong sasampalataya sa Kanya. Sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at hindi na po hahatulan. Yan po yung mangyayari, mga minamahal, kapag po nagbasa tayo ng Bible, na ang ginagamit po nating lente sa pagbabasa ng Bible ay yung ating sarili. No? Pag nagbasa tayo ng Bible, lagi ang aking sarili. Mali po, mga kapatid. Let me say this just to be clear. The Bible is not all about you. It's about Christ and His salvation. Ang pinaka-point po ng Biblia, at sana po ay hindi natin ma-miss gaya ng mga nangyayari sa mga pinunong Hudyo na sinasabihan ng ating Panginoong Jesucristo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So sana po pag nagbabasa tayo ng Bible, kahit Old Testament pa po yan, bago po natin yan i-apply sa ating sarili, isipin po muna natin kung ano po ang connection nito sa ating Panginoong Jesucristo. Ano? Sige, Jesus Christ muna, and then paano ito related sa akin sa buhay ko ngayon. Yun yung tinatawag na theological reflection. Kaya kapag hindi po natin ginawa yun, mamimiss po natin yung point ng Bible, gaya po ng nangyayari po dito ng mga Hudyo na kausap ng ating Panginoong Hesus. Nakita po nila na ang buong Biblia ay puro utos, pero hindi iyon tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. So nakita po natin na ang buong Biblia ang nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus. Isa pong napakatibay na pagtotoo mula sa Ama, gamit ang pinakamataas na otoridad, namely ang Bible, para malaman natin kung ano ang tama at mali at kung ano ang totoo at hindi. Now let me move on sa ating second point na tinatawag nating ang kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Ang kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. In verses 40 to 44, mababasa po natin dyan yung naging tugon ng mga Hudyo sa pag-aaral nila ng Old Testament. Imbis na dalhin sila sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus sa kanilang pag-aaral ng Bible, hindi nila ito sinampalatayanan. Di ba? Basa sila ng Bible. Dapat nakikita nila kung sino si Jesus. Pero habang nagbabasa sila ng Bible, hindi nila nakita si Jesus at hindi nila sinampalatayanan si Jesus. Ang sabi sa verse 40, tingnan niyo po dyan. At ayaw kayong magsilapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi nasabi pa ng ating Panginoong Hesus in verse 41, hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatiang mula sa mga tao. Ano po ibig sabihin dyan ng ating Panginoong Hesus? Hindi po ito ibig sabihin na hindi siya tumatanggap ng pagsamba. Hindi ako tumatanggap ng kaluwalhatian sa mga tao. In fact, naaralan natin in verse 23 na nagde-demand siya ng equal worship. Kung paano wika kayo sumasamba sa Ama, ganun din ang dapat na pagsambang ginagawa niyo sa akin. Di ba? Naaralan, ang lumuluwalhati sa ang hindi lumuluwalhati sa anak ay hindi lumuluwalhati sa Ama, sabi ng verse 23. So hindi po sinasabi ni Jesus dito na hindi siya tumatanggap ng worship. In Matthew chapter 14 verse 33, nakita niyo, makakababasa niyo doon na after kung maglakad sa tubig ng ating Panginoong Hesus, sinamba siya ng mga alagad at hindi po sila sinaway ng ating Panginoong Jesucristo, meaning to say, tinatanggap niya ang kanilang pagsamba sa Kanya. So, kung gayon, ano pong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesus in verse 41 na hindi siya tumatanggap ng kaluwalhatian mula sa mga tao? Kung tatalon po tayo ng basa sa verse 44, ito po ay contrast sa ugali ng mga Hudyo na tumatanggap sila ng kaluwalhatian o papuri ng mga tao. Basa niyo po ba yun in verse 44? So in verse 41, sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na ang kanya pong prioridad sa buhay ay hindi po tumanggap ng papuri at parangal ng mga tao, kundi sundin ang kalooban po ng Ama. Hindi siya naparito upang bigyan lamang ng kasiyahan ng mga tao, kundi ultimately para sa kaluwalhatian ng kanyang Ama sa langit. Sinasabi dito ng ating Panginoong Hesus na hindi po siya man-pleaser. Nakafocus lamang po siya sa pagbibigay ng kaluguran sa Ama, no matter kung ito po ay hindi magugustuhan ng mga tao sa paligid niya o magdulot man ito sa kanya ng kamatayan.
Kasi kung tutuusin po, madali lang naman pong umani ng papuri at pagtanggap ang Panginoong Hesus mula sa mga tao eh. Ang kailangan lang gawin ng Panginoong Hesus, gawin niya yung gusto ng tao. Ano ba yung gusto ng tao? Maghimala siya ng maghimala, pakainin niya ng pakainin ng mga tao, tapos pumayag siya na maging pinuno nila na mag-aakla sa mga sumasakop sa kanilang mga Romano. Diba? Pagka ginawa yun ng Panginoong Hesus, tatanggap siya ng kaluwalhatian sa mga tao. Pero mga minamahal, hindi po yun ang pangunahing layunin ng Panginoong Hesus kung bakit siya nagpunta po dito sa lupa. Siya po ay naparito upang sundin ang kalooban ng Ama na mamatay siya para sa kasalanan ng kanyang bayan at bigyan ng kaluwalhatian ng kanyang Ama sa langit. So mas nananaig po sa Panginoong Hesus yung kagustuhang mabigyan ng kaluguran ng Ama kaysa mabigyan ng kasiyahan yung mga tao sa paligid niya. Kaya hindi po siya nangiming sabihin ang katotohanan sa kanila kahit hindi po maganda ang kanilang marinig. O mga kapatid, napakaganda hong halimbawa dito ng ating Panginoong Jesucristo. No? Minsan kasi kahit alam natin yung mali at hindi nakalulugod sa Diyos, gagawin pa rin po natin. Nakaka-relate po ba kayo? Alam mo ng mali, alam mo nang hindi yan nagbibigay ng kaluguran sa Diyos, gagawin mo pa rin. Bakit? Ayaw nating madismaya yung kaibigan natin, ayaw nating madismaya yung katrabaho natin, ayaw nating madismaya yung mga nakapaligid sa atin. Ano ho tawag doon? Ikaw ay nagiging man-pleaser. Pero kung ikaw ay isang taong hindi man-pleaser, at ang priority mo sa buhay kagaya ng ating Panginoong Hesus ay ang bigyan ng kaluwalhatian ng Ama, sundin ang kanyang kalooban at bigyan siya ng kasiyahan sa pamamagitan ng ating buhay, gagawin mo pa rin yung pinagagawa sa iyo ng Ama. Gagawin mo pa rin ang kalooban ng Ama no matter kung matuwa man sa iyo ang tao o hindi. Mga kapatid, sana meron tayong ganong conviction. Ano po? Sa dulo kasi mga kapatid, sa araw po ng paghuhukom, yung mga taong sinasaang-alang-alang po natin, kaya ginagawa natin yung mga bagay na kahit alam naman po natin ay mali, hindi naman nila tayo kayang ipagtanggol o isalba kapag po hinatulan na tayo ng Diyos na mapunta sa impyerno. Naniniwala po ba kayo doon? Pero yung Diyos na binabaliwala po natin sa tuwing tayo po ay gumagawa ng kasalanan, siya po yung tanging paraan para maligtas tayo. So your choice mga kapatid, mamumuhay ka ba para sa palakpak ng tao o mamumuhay ka para sa kasiyahan at kaluwalhatian lamang ng Diyos, gaya po ng ating Panginoong Jesucristo na nakita ho natin in verse 41. Then after po niyang sabihin yung kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo in verse 40 at kung bakit naiiba sa kanila ang Panginoong Hesus in verse 41, sinabi po niya ang dahilan kung bakit talaga hindi sila sumasampalataya. Diniagnose ng ating Panginoon Hesus yung kanilang puso. Bakit ba hindi sumasampalataya itong mga Hudyong ito? Bagamat klarong-klaro naman sa Biblia na ang Biblia ay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa verse 42, tingnan niyo po yung inyong mga Biblia, datapwat nakikilala ko kayo na kayo'y walang pag-ibig ng Diyos sa inyong sarili. Yun po pala yung reason. Pwede po pala mga minamahal, na palabasa tayo ng Bible, palagawa tayo ng mga gawain pang relihiyon, mga bagay na may kinalaman sa kabanalan, pero wala naman tayong tunay na pag-ibig sa Diyos. Ang tawag mo doon sa salitang direkta ay hypocrisy. Nagpapanggap tayo na maka-Diyos, pero wala naman talaga tayong tunay na pag-ibig sa Diyos. Ganun po yung ugali nitong mga Hudyo na ito. Nasabi ko kanina, sinasaliksik nila ang banal na kasulatan, pero sabi ng Panginoong Hesus in verse 42, wala kayo naman talagang tunay na pag-ibig sa Diyos. Bagamat sa panlabas nila, minamahal nila ang Diyos, dahil masipag sila na mag-aral ng Biblia, delikado silang gawin ang mga kautusan ng relihiyon, ngunit hindi nila maloloko ang ating Panginoong Hesus. Nalalaman niya kung ano ang kanilang nasa puso, na sila ay walang tunay na pag-ibig sa Diyos. In the same manner, mga minamahal, sa mga oras na ito, nalalaman ng ating Panginoong Diyos kung sino po ang mga naririto sa ating kalagitnaan na may tunay na pag-ibig sa ating Panginoong Diyos.
Bakit po niya nasabi na wala silang tunay na pag-ibig sa Diyos? Maaaring tinatanong ninyo. Maliban sa ito, alam niya dahil omniscient siya, nalalaman niya lahat ng bagay, natatalos niya ang puso ng bawat tao. Pero ang sabi sa verse 43, sundan lang po natin yung Biblia. Ang sabi sa verse 43, naparito ako sa pangalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. So kaya po pala nasabi niya na wala silang pag-ibig sa Diyos, ay dahil sa hindi siya tinatanggap ng mga Hudyong ito. Hindi po pala uubra, mga minamahal, na sinasabi nating mahal natin ng Diyos, pero hindi natin tinatanggap ang kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang malungkot, mga minamahal, kung titingnan niyo po yung verse 43, nagpropesiya po ang ating Panginoong Hesukristo. Meron wikang mga darating na hindi mula sa Diyos, pero po darating dahil lamang sa kanilang sariling pangalan, ibig sabihin, self-promoting and self-proclaiming Christ. Pero ang malungkot, sabi ng Panginoong Hesus, sila inyong tatanggapin. Nakita niyo po kung gaano kalala yung unbelief ng mga taong naririto. Dumating yung totoong Kristo, yung legit na Kristo, pero siya nilang hindi pinaniwalaan. Pero darating yung panahon, sabi ng Panginoon, may darating na ibang Kristo na magsasabi na sila ang Kristo pero sila'y peke, siya ninyong tatanggapin. At nangyari po yan prior ng AD 70. Alam niyo po ba yung kasaysayan? Noong AD 70, nawasak yung templo ng Jerusalem. Winasak ito ng Roman Empire. Pero at pinropesiya yan ng ating Panginoong Hesus in Matthew 24. Pero bago po mangyari yon, napakadaming mga bulaang Kristo ang dumating. At ayon po sa tala ni Josephus, isa pong Jewish historian na hindi mananampalataya, ni-record niya na marami talagang false Christ o bulaang Kristo na dumating. Ang malungkot, marami siyang nadayang tao. So, nakikita niyo dito yung napakatinding unbelief ng mga Hudyo na yung totoong Kristo dumating, ayaw nilang maniwala. Pero nung ibang Kristo ang dumating na hindi mula sa Diyos, siya nilang pinaniwalaan. Napakalungkot, mga minamahal na kalalagayan ng mga taong walang pananampalataya kay Jesus. Ngunit maliban po sa kanilang kawalan ng tunay na pag-ibig sa Diyos, binanggit pa po ng ating Panginoong Jesus ang isa pa nilang problema kung bakit hindi talaga sila sumasampalataya. Ang sabi po sa verse 44, ilang talata na lang po, mga minamahal, pagpasensyahan nyo na po kung medyo mag-overtime tayo dahil na-late po tayo magsimula. Pero minsan-minsan lang naman po yan, babawi na lang po tayo sa dinner fellowship. So sabi po sa verse 44, paanong kayo'y makapananampalataya, kayong nagtatanggapan sa isa't isa ng kalwalhatian at hindi niyo pinaghahanap ang kalwalhatiang nanggagaling sa tanging Diyos. Nakita niyo po yung dahilan kung bakit hindi sila sumasampalataya. Una, sabi ng Panginoon, hindi niyo kasi mahal ang Diyos. Pangalawa, hinahanap nyo kasi yung kaluwalhatiang makikita nyo sa tao at hindi nagmumula sa Diyos. Kaya po pala hindi sila sumasampalataya kay Jesus at hindi po nila tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat hinahanap nila yung palakpak ng tao. Yung kaluwalhatiang kayang ibigay ng tao kaysa sa kayang ibigay ng Diyos. Dahil hindi po popular nung panahong ito ang maging tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Tatandaan niyo po, nung nagsisimula ang Kristyanismo, nasa minority tayo. In fact, even naman ngayon, nasa minority pa rin tayo. Hindi po marami ang tagasunod ng ating Panginoong Jesus. At kung ikaw ay naging tagasunod ng ating Panginoong Jesus during this time, ihanda mo na yung iyong sarili na maaari kang ipapatay at maaari kang itakwil sa kanilang bansa. So ayaw po yun ng mga Hudyong ito. Kaya kahit napakaklaro naman ang pahayag sa kanila ng ating Panginoon Diyos kung sino siya, ng ating Panginoon Jesucristo kung sino siya, ayaw po nila yung tanggapin. Kasi mas gusto nila yung kakomportablehan at kalwalhatian na makukuha nila sa tao kaysa sa kalwalhatian at comfort na mabibigay ng ating Panginoon Diyos. At malungkot, mga minamahal, marami pa din po sa atin ngayon ng ganyan, sa mga oras na ito. Marami pa rin pong tao na ganyan ang ugali sa mga oras po na ito. Marami pong mga tao na matapos marinig ang Ebanghelyo, yung pagliligtas na ino-offer ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat sumasampalataya,
ay nag-aalinlangan pa rin silang maglagak ng kanilang pagtitiwala at pagsunod kay Jesus. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Every Sunday, di po ba? Every Sunday, mga minamahal, young people, naririnig natin yung gospel. Naririnig natin ang pahayag kung sino si Jesus at kung bakit tayo kailangan sumampalataya sa Kanya. Pero marami pa ring mga tao ayaw sumunod. Alam niyo yung possible na reasons? Based dito sa talatang ating pinag-aaralan, ito po sapagkat mas inaalala nila yung sasabihin ng ibang tao kapag nagpalit sila ng relihiyon. Diba? Oh, ako baka asarin ako, no? Praise the Lord na ako. Ano? Mas inaalala nila yung sasabihin ng ibang tao kapag tumanggi siya halimbawa sa bisyo. Ano? Dati, parang ako nung araw, ano? Kapag po may nag-aaya sa aking, kasi may inom din ako nung araw naman, bagamat hindi lagi, occasional. Minsan naaya ako, talagang nanindigan akong hindi na. Kasi tagasunod na ako ni Kristo. Sabi, yan ang napapala mo sa praise the Lord mo. Diba? Yung ibang mga tao, ayaw sumampalataya sa Panginoon Jesus kasi natatakot sa sasabihin ng mga tao, ng mga kabarkada. Inaalala po nila yung ibang tao, kapag sila nagbihis ng maayos papunta sa simbahan, baka sabihin, sister, pastora, pastor, baka asarin silang gano'n. Pero mga kapatid, sa dulo, ito gusto ko magrema sa isip ninyo, sa dulo, hindi naman po yung sasabihin ng tao yung mahalaga. Pagdating mo ba sa langit, sa hukuman ng Diyos, may bearing pa ba yung sinasabi ng tao tungkol sa'yo na ikaw ay praise the Lord, ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay tagasunod na ikaw ay nasisiraan na ng bait. Di ba ganyan yung mga paratang ng mga tao sa mga sumusunod kay Kristo? Wala naman ng bearing yun Ang mahalaga na lang sa huling araw, kung ikaw ay tatanggapin ng Diyos sa langit. So your choice pa rin. Ano gusto mo? Palagi mong pakinggan yung sasabihin ng tao sa'yo and then ending nun, mapunta ka sa impyerno dahil lagi mo silang sinasaalang-alang? O susundin mo si Jesus na nagsasabi sa'yo sumampalataya ka kahit ano sabihin nila, pero sa dulo sasabihin sa'yo ng Panginoon, pumasok ka sa aking kaharian, ikaw ay tapat at mabuti kong alipin. Di ba? Mga kapatid, pag-isipan niyo hong mabuti. Kayong mga nag-aalinlangan sumampalataya sa Panginoong Jesus dahil lang po sa gusto niyong makakuha ng kaluwalhatian ng tao. Sa dulo, wala nang bearing yung sasabihin ng tao. Sa dulo, ang mahalaga na lang sasabihin ng Diyos. Ganyan po yung kanaranasan ng mga Hudyo. Mas mahalaga kasi sa mga Hudyo yung sasabihin ng tao kaysa sa sinasabi ng katotohanan. So ayaw nilang sumampalataya sa Panginoon Jesus sapagkat wala silang pag-ibig sa Diyos at mas gusto nilang ang palakpak ng tao kaysa sundin ang kalooban ng Diyos. Ngunit, saan po sila dadalhin ng ganong pag-uugali? Kung gagawin nating personal, kung ikaw ay mananatili sa ganong pag-uugali na mas palagi mong iintindihin yung sasabihin ng tao kaysa ikaw ay sumampalataya at magsisi sa iyong mga kasalanan, saan ka dadalhin ng iyong ganong katwiran? Tingnan niyo po yung huling punto, yung hatol sa kawalan ng pananampalataya ng mga Hudyo. Basahin ko lang po ng isa and then i-wrap up ko na ito ng mabilis. Ang sabi sa verses 45 to 47, huwag ninyong isiping ako ang sa inyo ay nagsusumbong sa Ama, may isang magsusumbong sa inyo sa makatuwid bagay si Moises, yaong pinaglalagakan ninyo ng inyong pag-asa. Yung salita pong magsusumbong dyan, may ibig sabihin sa Griego na uusig. Sabi ni Kristo, hindi ko naman kayo uusigin balang araw ang mag-uusig sa inyo, yung mismong pinapaliwalaan ninyong si Moises. Kasi si Moises, nagsulat siya tungkol sa akin, pero hindi nyo siya pinaniwalaan. Sapagkat kung kayo nagsisimpalataya kay Moises, sabi niya, verse 46, ay magsisimpalataya kayo sa akin sapagkat tungkol sa akin siya'y sumulat. Nakita niyo po yon? Verse 47, ngunit kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kanyang mga sulat, paano nagsisimpalataya kayo sa mga salita? Mga kapatid, I hope nakita niyo dito that there will come a time
na darating tayo sa araw ng paghuhukom at tayo ay uusigin. Ano? Batay sa ating mga narinig at natutunan mula sa Ebanghelyo, mula sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa akin pong pagtatapos, gusto ko pong ma-realize ninyo na kayo po sa mga oras na ito ay nasa pinakadelikadong lugar. Maaaring tinatanong nyo, Pastor, ano ka ba? Naka-aircon nga tayo eh. Ano? May pakapip pa. Ano? Paano mo sasabihin mo na nasa delikado po tayong lugar? No, kapatid, tayo po ay nasa delikadong lugar. Bakit? Sapagkat ikaw na na-expose sa katotohanan kung sino ang ating Panginoong Hesus ayon sa patutuo ng banal na kasulatan, at yung mga katotohanan ito, kung hindi mo sasampalatayanan, ang siyang gagamitin sa iyo ng Diyos balang araw. Di ba narinig mo? Araw ng linggo, no, nakasuot ng gray ang iyong pastor. Pinangangaralan kanya tungkol sa Ebanghelyo na ikaw ay magsuko ng iyong kasalanan at ikaw ay lumapit kay Kristo para sa iyong kaligtasan, pero binaliwala mo. Di ba narinig mo ang pahayag kung sino si Kristo, na siya lamang ang tanging daan, katotohanan at buhay, pero binaliwala mo. Nagpatuloy ka pa rin sa dati mong buhay. Isang araw, mga kapatid, uusigin ka ng Diyos batay sa iyong mga narinig. Kaya ko nasabi na ikaw ay nasa delikadong sitwasyon kung ikaw ay hindi sasampalataya. Pero kung ikaw sa mga oras na ito ay gagawin mo yung kabaliktaran na ginawa ng mga Hudyo, matapos kong marinig yung mga patutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus, na nakilala mo siya bilang Diyos na nagkatawang tao, na namatay para sa iyong mga kasalanan, pero pagtapos ng 3 araw ay nabuhay muli, hindi ka yun. Hindi ka nasa delikadong kalalagayan. Ikaw ay nasa napakagandang kalalagayan, sapagkat ito po yung mga oras na sinasabi sa iyo ng Panginoon na ikaw ay hindi na mapapahamak, kundi ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari sa iyo sa sanlibutan ito, tamaan ka man ng kidlat mamaya, wag naman sana. Hindi ka matatakot kumarap sa Diyos. Bakit? Ikaw ay alam mong tinanggap ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Abutan ka man ng muling pagbabalik ng ating Panginoon, hindi ka matatakot na ikaw ay hahatulan kasama ng iba, sapagkat ikaw ay kay Kristo na iyong sinampalatayanan. Mga kapatid, your choice. Bakit po pagtatapos? Magiging kagaya ka ba ng mga Hudyo, matapos marinig ang napakarami nilang patutuo tungkol sa ating Panginoong Hesus, pero binaliwala pa rin nila at palagi pa rin nilang inisip, sinaalang-alang ang sasabihin ng ibang tao, o ikaw sa mga oras na ito ay lilihis sa kanila. Ikaw ay sasampalataya kay Kristo at ikaw ay magkakaroon ng tunay na kaligtasan. Purihin po ang ating Panginoon. Magsitayo po tayong lahat at tayo ay manalangin.